Ito, video tayo. So may mga bago tayong dating last time, I think last Monday. Itong mga Falcon and itong GHK natin na tawag dito, MFR. Tama ba? MFR? Teka. Oh, yun, tama nga. So DDMFR na ano to, version 3 na GBB. So ito yung Daniel Defense na license, GBBR. So naka-Cera coat siya. So ito lang yung available link natin, and color black lang ang meron tayo sa ngayon. So may in-order na rin kasi ako na DE eh. Okay, so lapit mo konti brother para makita nila yung unit ng malapitan. Yan. So complete markings, license markings. So Daniel Defense license siya. And then yung handguard niya is around 9 inches. So metal yung front assembly, metal din yung receiver. Ayan, so DD markings. So ito yung naka-Cera coat guys. Okay, so ito, punta tayo dun sa spec. Bigyan ko kayo ng key feature dun sa spec. So realistic siya syempre. Isa yan sa GHK is one of the most reliable GBBR pistol na meron tayo sa market. So stable din siya when it comes to kumbaga consistent yung blowback system niya. So powerful recoil system by GHK, Daniel Defense license. Yung teka, inner barrel niya is around siguro mga 300 o 280 mm. So to be exact, mga nasa ganun yung length niya. And then outer barrel is metal na rin. Tunog ng tunog. So polymer yung crane stock niya, ito, with 5 position adjustment. So naka-Knights armament na grip. So metal bolt catch, metal magazine release, metal selector, and metal charging handle. Okay, so yung version 3 is meron na siyang new hop-up system. Ito yung kabilang side guys, para makita nyo. So may mga markings din tayo makikita dyan. And then version 3 na to guys So version 3 is bago na yung nozzle. So meron din siyang 20% increase sa cylinder capacity. And ang magazine niya is 30 rounds. Ito, G-Mag. Ayan. So, hindi ko lang sure kung may NPAS siya or adjustable yung FPS niya. Pero, yun. Wala dito eh. So, naka-Cera coat coating, yung nabanggit ko kanina. And may kasama siyang extra spring dun sa tube. And then, BB loader may kasama na rin. Ano to? Hindi ko rin alam. So, ayun. Kung may makapagsabi, comment down nyo na lang sa natin, sa comment section natin. Okay, so iti-test natin. So, DDM4 V7. So, ang ano nga pala, total niya pala na mm, ayan, 230 mm. And then, 245 mm yung outer barrel niya. So, meron din siyang 50 mm na muzzle brake. Okay, so test natin. Check natin kung ilang FPS out of the box. By the way, ang price nito is 34,000. Check nyo na lang to sa Google Drive natin. And para doon sa mga new subscriber namin, guys, like kayo sa sa page namin, Mavs Hobby Shop. Op. Yan. So, pakita natin yung blowback niya. Okay, so ito pala yung sa selector, guys. Di nyo siya ito pala yung mga ganyan sa to sa karton. Para kasing para kasing gasgas eh. Yan. So, pwede mo siyang tanggalin. Okay, so itong selector, guys.
hindi mo to ma-engage dun sa may safety pag hindi pa siya nakakasa. Okay, so yan, may engage mo na siya. Okay, so tetest na natin. Check natin kung ilang FPS. Ayan, nasa 425. So yung unang putok niya, ito guys ano lang din, usually pagka ganun na for example kinasa ko yung unang putok, minsan is talagang medyo mababa yung FPS. Katulad kanina, nasa 281 lang yung unang putok niya. And then yung pangalawa is 425 na. So tsaka pa lang kasi a-align yung bala dun sa taas. Sa may mismong nozzle. Okay, so auto natin. Ayan, nasa 350 siya. So medyo malamig din dito sa store. Kaya ganun lang yung FPS niya. And then nag-open bolt na siya. Ayan. So for more details, PM lang kayo sa page natin, Mawasabi Shop. And again, ito yung DD-M4 ng GHK by GHK. Check nyo na lang to sa Google Drive natin. And then, punta tayo dun sa dalawang Falcon natin na dumating. So, igilid ko lang to. Oop. Ito, lagi naman tayong nagpaparating nito itong Falcon na to. So, kabisado ko na yung mga parts ito. Okay, so meron tayong dalawang klase ng Falcon. So, ito si Falcon WS and si Falcon ZS. So, ano ba yung kaibahan nila? Yung pinaka haba. So, pakita ko sa inyo. So, kung gusto niyo ng medyo pang CQB, though hindi naman siya totally sobrang layo ng difference. Ayan lang, oh. So, medyo mas mahaba lang si, siguro mga 1 inch, ganyan. Si Falcon WS. Pero ito, since ito, sumasagad to hanggang dulo, so talagang makikita mo yung diferensya nung haba nila. Ayan. So, ayan. Punta tayo doon sa unit na WS. So, si WS, guys, polymer yung front assembly. Polymer din yung receiver. So, kaya talagang magaan siya. So, kung naghahanap kayo ng pang CQB or lightweight na unit, ito perfect to para sa inyo. So, meron na rin siyang front and rear sights. Ayan. So, may doon, fiber optic. Ayan, pwede mo siyang itupi, pwede rin siya naka-elevate. And then, nasi-zero yung sa likuran. So, pwede mo siyang i-adjust. Yung unahan pa pwede. Wala ka nakikita ng adjustment. And then, meron na rin siyang swivel dun sa front assembly niya. And then, yung suppressor niya, nakapasok dun sa may mismong handguard. So, yung suppressor is aluminum metal. And then, may markings ng SRC. Ayan. And then, yung handguard niya pala is M-lock. So, yung receiver, may markings na SR4, SRC. And then, stock niya is adjustable din. So, pwede mo siya ma-adjust ng 3 positions. 1, 2, 3. Hindi. So, mga 5 din. Halos 5 din. And then, battery compartment niya nasa likuran. So, pwede tayong lagay dito ng chiclet or Tootsie type battery. Okay. So, kasama niya sa box, meron na rin siyang kasamang adapter. Rail adapter for accessory attachment. So, kung maglalagay kayo ng mga flashlight or any accessory dun sa gilid or dun sa ilalim, like grip, meron tayong kasamang adapter. And then, ito, for example tuloy, ang kasama niya, nalito ko dun sa sa kung sino uunahin ko, ito ba o ito. Ito yung kasama niya. Originally, ito yung kasama niya. Pero guys, nakita niyo naman sa picture, di ba? Siya, stick mag. Ayan. So, papasok mong ganyan. And then, yan, stick mag. Pero originally, yung base niya is M4 magazine.
So ako talaga, kung ako tatanungin mo, mas okay sa akin yung nagamit talaga is yung M4 magazine. Siguro kung sa pormahan guys, ito talaga, pogi talaga. Ayan. Tatanggalin mo siya, itong magazine catch mo yung pipindutin mo. Yan. Pero, kung iiwan mo yung adapter, ito yung pipindutin mo yung nasa baba. Yan. Itong magazine na to, itong stick magazine na to is 280 rounds. Dekamot siya. Ako honestly, nahihirapan akong kamutin siya. Ito. Sana maglabas si SRC ng kahit dihila na ganito. Though hindi ko sure kung possible kasi hindi masyadong maliit yung coils na pwedeng gamitin kasi nga stick mag, or maglabas siya ng mid-cap magazine. Mas okay. So personally ako, talagang M4 magazine ako. So hindi na natin ito i-test. Ang i-test natin, ito. Dito tayo magte-test sa M4. And then ano pa ba yung kasama niya? So may manual siyang kasama, ito. Ayan, so nakalagay dyan ng mga units na kinikater nila, and then ito yung mga do's and don'ts, yung mga guide for paano gamitin or i-operate itong unit. Teka, search ko lang yung yung specs niya. SRC Falcon specs. So para dun tayo sa sa accurate na specs niya. So naka-QD full na siya, full steel bearing spring guide. Ito yung mga internal parts guys So ayan. Naka na rin siya, full steel ultra torque gears. Alam ko nasa 22:1 yan. Yun kasi yung ino-offer din ni SRC pagdating sa aftermarket. 22:1 and 18:1. So naka full steel piston body na rin siya. And then 20 position precise rotary type chamber. So yung chamber guys, makikita natin dito. Ayan. So dito tayo mag-a-adjust ng hop-up. So para doon sa mga hindi familiar, yung hop-up, yun yung pumipiga doon sa BB para magkaroon siya ng spin cycle. And then, 'di ba, ang stock natin is kung mapapansin niyo para sa mga newbies and mga baguhan dun sa natin, sa hobby natin. Pababa yung BBs, 'di ba? Pag in-adjust mo siya, magkakaroon ng spin cycle, medyo tataas siya. So, ang pinaka-normal nun is may pipitik sa dulo. Straight then pipitik sa dulo. Yun yung pinaka-normal nun. Pagka overhop naman, pataas naman yung bala. Okay, so madali lang mag-adjust guys. Kailangan yun matutunan lalo na pagka dumadami na yung mga units mo, and yung iba nga parang ang dami ng units pero hindi pa nila na-explore yung hop-up system ng unit nila. So per unit iba-iba. For example sa pistol, talagang kailangan mong i-dismantle para ma-access mo yung mismong hop-up system. Meron naman din na for example yung mga may mga units din na sa labas na lang din, yung mga GBB units na inaalin na lang. So, doon tayo ulit sa internal. So, meron siyang high impact na nylon body. So, external. So, naka double bearing high torque motor na siya. And then 8mm full steel bearing bushing. So, yung bushing niya, naka 8mm siya. And then FPS out of the box is around 330. And then battery yun pala. Battery charger, hindi pa kasama guys And then, ayun, naka-tactical trigger guard and compatible with M4 magazine. Okay, so yun lang. Ano ba itong nasabihin ko, nakalimutan ko. Sige, mamaya alanin ko ulit. Okay, test muna natin to guys, to check kung ilang FPS siya out of the box. So, ang gamit natin is Lonex mid-cap magazine. Nakalimutan kong battery Naka-Tamiya plug pa pala siya, ayan. Okay guys, test tayo. Check natin kung ilang FPS. Usual na chine-check namin, before yung mga batch ni SRC na sa 400 FPS talaga. Hindi ko lang sure kung bakit siya naka 330 sa site. Siguro sa ibang places nasa 330 siya or sa ibang bansa.
Pero, ayun, kung maalala ko, yung mga tinest namin before is nasa 400 to 420. So, check natin to. O yan, nasa 395. 395, 397. So, for the trigger response, guys, yung trigger response niya ay saktuhan lang. Hindi siya sobrang bilis, hindi rin sobrang bagal. Saktuhan lang. Check nyo. Auto. Ayan, so consistent siya, nasa 390 to 395 FPS out of the box. Ayan. So, SRC WS. Check nyo na lang to sa Google Drive natin. And then, for the price, ang price niya is 12,000. Okay? So, punta tayo dun sa ZS. So, si CS, guys, ito yung naka-PDW, yung stock niya is PDW. Ayan. Ang kagandahan dito, guys, isa sa mga nagustuhan ko dito, kasi sa kanya yung 2.2 LiPo battery. So, paano ba i-adjust yung stock niya? Ganito. Ayan. So, pipindutin lang yung ilalim. And then, ayan, pwede mo siya i-adjust. And then, kasya dito, 2.2 LiPo. Nang Storm hindi ko... Kasya ba yung iba? Hindi. So, Storm lang. And then, meron na rin siyang quick release na, na mount. Ayan, kabilaan yan. For the spec ng external, body, parehas naman sila ni WS. Suppressor, parehas din metal. Sa sights, the same din. Charging handle, and everything na makikita nyo dun sa unang parte ng units is the same. Internal parts, the same. Inner barrel lang sila nagkaiba. Sure nga natin. Tama. Inner barrel lang sila nagkaiba. Siguro minimal increase, increase ng length lang dun kay WS. Pero lahat-lahat overall the same. So kung ang purpose nyo is for fielding, ito si WS, for CQB gaming or close quarter combat, si WS ang kunin nyo. Okay, so kasama dun sa box si WS, si ZS, may kasama siyang magwell grip. Ito yung nilalagay dito, guys, dito. Ayan. So, dito yung kinakabit. Yan. Dito ka hawak. So, usually yan, syempre, lalo na to, maikli, di ba? Hindi ka naman na maglalagay ng grip dito for sure, di ba? So, ang hawak na natin dito. Ayan. So, dito yung purpose ni magwell grip. And then, ayun, titest natin siya. Yung kasama niya ring magazine is, ito, yung stick mag. And then, may kasama din siya adapter. Ito guys, ayun, hindi ko nabanggit kanina, pwede nyo rin ito i-attach dun sa ibang M4 units natin. So, compatible to sa ENC. So, kung gusto nyo pumorma, gusto nyo nakaganitong magazine, ayan, pwede kayong bumili nito for only 800 pesos. And then, price pala ni ZS, Falcon ZS is 13K. Mas mahal siya ng 1K KWS. And then guys, may kasama na rin pala siyang quick release swivel. So si kinalimutan siya ni SRC, hindi sinamahan. Hindi, joke lang. Meron ba? Okay. Ito. So ito. Magkaiba pala sila. Sorry. So kala ko kasi hindi na tawag dito, nakalimutan ni SRC. So ito guys, may swivel pala siyang kasama. But parang hindi, 1 point lang siya, 1 point swivel ito. Yung declamp. Okay? So ayun, test natin to guys. Check natin kung mas mataas ba siya or mas mababa. Pero before yung SRC medyo mataas talaga FPS, nasa 420 lang yan.
So talagang per batch nag-iiba-iba talaga, guys. Or siguro per request nung nung supplier. Ayan. So guys, test natin. Oh, pero pogi siya sa M4 magazine Test natin. Pero 400, di ba? Ayaw. Oh, ayan 411, di ba? So, hindi ko alam guys, pero meron talagang tinatawag na gifted talaga na Minsan nga hindi namin maintindihan. Sa sobrang dami na namin tinest na units, minsan hindi namin maintindihan bakit si ganito mas mataas kay ganito. The same naman sila ng ganyan. So may mga ganun talaga. So normal 'yon, guys. So hindi namin minsan pero hindi naman sobrang layo nung ang tawag dito nung pagitan. For example, may si Falcon ZS may lumabas na or may tinest kami ngayon na ito, for example 411. May mga times na yung susunod na ibababa namin na unit na susunod na bibili ng client is nasa 400 lang. So may mga ganun talaga. Pero yung layo ng FPS, hindi naman sobrang layo na nasa 400 si ganito, yung isang unit, and then yung isa nasa mga 380, hindi naman ganun. So medyo lang, talagang may mga gifted talaga na unit. Kaya minsan yung iba dito, parang swerte natin kasi ganito, tapos bibili na isa na yun, mababa yung FPS, ganun. Talaga nangyayari talaga yun, guys. Okay, so auto, wala nang bala. Ayan, 412. So consistent siya. So consistent siya. Nasa 411. Ito nasa 390 FPS out of the box. So again, 13K, 12K, and then yung GHK na MFR nasa 34K. So GBBR yun, iba yun. Okay. So guys, kung may tanong kayo regarding units, mag-PM lang kayo sa page natin, and open tayo tomorrow 10 AM to 5 PM lang. Okay? See you sa store.